Yung series po natin ngayon is talking about the 7 Beatitudes in the book of Revelation. Ang tawag po natin sa series na to is Blessed in the End Times. Wow! Ito na ang huling mga panahon. Ito na ba ang end times? Hands up. Sino po sa inyo nakabasa na ng Revelation, yung buo? Di ba ang weird? Sino po sa inyong na-weirdohan nung binasa niyo yung Revelation? Isang beses yung kapatid ko umuwi, meron siyang book na ang daming illustrations. Kakatakot. Kasi lahat sila about yung vision sa Revelation. Alam niyo po, many Christians avoid reading and studying the book of Revelation. And I think I understand why. Some reasons why people don't read this book is number one, kasi hindi po siya komportabling basahin. It's confusing. Sometimes, sabi nga ng mga tao, it's scary. Nakatakot. Ay, Mark of the Beast. Ay, si Jezebel. Ay, ano yan? Di ba? Hindi siya tulad ng mga ibang aklat sa Biblia na madaling basahin. What else? Many Christians, wala pong nakareceive masyado ng teaching on the book of Revelation. Some of us, if you were here last year, di po ba we learned about the 7 churches of Revelation? Sino po nakarinig nun? Yung teaching on the 7 churches of Revelation. Now, most of us, ang alam lang natin about Revelation is yung alam niyo po yung rapture movies? Narinig niyo na ba yung rapture? Na pagdating daw ni Lord, yung mga faithful sa Kanya, tatangayin daw niya. Tapos may mga ibang, matitira dito. Sino sa inyong gustong matira? Say amen. Wala naman? Walang gustong matira? Well, guys, I just want to tell you that those are just movies. Nobody knows what will really happen when Jesus comes. What we know, for sure, is that Jesus is coming. Naku, walang amen? Naku, ano ba yan? Sabihin nga sa katabi natin, Ate, Jesus is coming na. Handa ka na ba? Parating na si Lord. Hindi ka pa handa. Ito po yung pinaka hindi maganda, no? Some people, they don't study or read the book of Revelation. Kasi in their mind, interesting naman siya, pero hindi siya necessary. Hindi siya essential sa pananampalataya ko o sa buhay ko ngayon. Hindi ko siya ma-relate sa buhay ko. But I want to convince you today po na nararapat lang na basahin, na aralin, na pag-usapan siya in the church. Because the book of Revelation is part of the Word of God. Can I hear an amen? So today po, I want to read from Revelation chapter 1. And today, basahin ko po siya sa Tagalog. Kung medyo kung medyo matang-tied po ako, pasensya na po. Pero nag-practice naman ako kagabi. Okay, so babasahin ko po to, Revelation chapter 1. This is from the FSV, verse 1. Ang pahayag ni Hesukristo na ibinigay sa Kanya ng Diyos upang ipakita sa Kanyang mga lingkod kung ano ang malapit ng maganap. Ipinaalam ito ni Hesukristo sa pamamagitan ng pagsugo ng Kanyang anghel sa lingkod niyang si Juan, na nagpatotoo sa salita ng Diyos at sa ipinahayag ni Hesukristo at maging sa mga bagay na nakita niya. Verse 3, pinagpala ang bumabasa ng mga salita ng propesiyang ito sa mga tao at ang mga nakikinig at tumutupad ng mga bagay na nakasulat dito, sapagkat malapit na ang takdang panahon. I want to give you 3 reasons po kung bakit kailangan nating aralin itong laklat na to. First reason po is basically yung first line of the book of Revelation, which is na ito ang pahayag ni Hesukristo. In English, this is the revelation of Jesus Christ. So ang purpose po ng book of Revelation, hindi para ma-confuse o matakot ang mga tao. Ang purpose po ng Revelation is to reveal, sabihin natin reveal, na ihayag, na ipakita kung sino si Hesukristo. Kilala niyo ba si Jesus? Baka naman hindi niyo alam. Simbahan po to ni Kristo. Siya po yung pinuntahan natin dito. Most people would say they know Jesus. Pakita mo ang pictures ko. Ayan. This is the Jesus that we know. Some of us, we know Jesus in the cradle, yung baby Jesus. Ayan. Some of us, we know Jesus on the cross. Labas mo ngayon. Yan. Some of us, we have heard of Jesus washing feet, Jesus serving people. Pero alam niyo po, kung hindi po natin aralin yung Kristo na inilalahad sa Book of Revelation, pakita mo yung last na picture.
If we don't know this Jesus, hindi niyo siya lubos na makikilala. Because the purpose of the book of Revelation is to reveal to us kung sino si Kristo. Amen po ba? So whether matagal na tayo sa church, or baguhan lang tayo sa simbahan, or kakabalik lang natin sa pananampalataya, if you want to know Jesus, then this book is for you. Can I hear an amen? Susunod, second reason, bakit kailangan na aralin? Because sabi nga doon sa scripture, malapit na ang takdang panahon. Si Aisa nga sabi niya, pagdating ng panahon. Guys, hindi lang padating ang panahon. Nandito na ang panahon. The time that was prophesied, the coming of Jesus is near. Okay? Ito na ang huling mga araw. How do I know na ito na yung mga huling mga araw? Alam niyo po ba kung paano natin alam? Paano ko masasabing ito na ang huling mga araw? Hindi naman kayo humihinga. Huminga kayo konti. I know that these are the end times. Because the Bible gave us signs. Signs in Scripture, not just in the book of Revelation, pero in other parts of Scripture that tell us ito ang mga mangyayari during the end times. I want to show you some of them. Okay? For example, sabi po sa Matthew at sa Revelation, na sa mga huling mga araw, darating ang maraming mga false prophets at mga false teachings. Sabi niya, magkakaroon daw ng mga gera, na magiging mas malaganap ang violence sa mundo. May mga violence ba? Sa Pilipinas meron, di ba? How about sa Hong Kong? Even here, di po ba? You know po, we came to Hong Kong in the year 2000. And at first, sabi ko talaga, this is the safest place I have ever been. Pero these days, makakarinig ka ng nananaksak, di ba? O meron ng mga violent crimes ngayon, even sa place that is supposed to be safe. What else? There are natural disasters. Nakarinig na ba kayo ng natural disasters ngayon? Di ba parang araw-araw meron sa ibang panig ng mundo? Sabi po yun sa Bible that is a sign of the times. And regardless kung sino pong nagsabi sa'yo na bubuti naman ang panahon, that's not true. Because the Bible says that as Christ comes, lalong darating ang mga disasters na yan. There's Christian persecution. There's the rise of wickedness and lawlessness. And may apostasy. Do you know what is apostasy? Apostasy po, yung mga tao na nagsabing Kristiyano sila, ngayon, iniiwan nila yung kanilang pananampalataya. There are many believers na ipinalaki sa simbahan. Pero nung tumanda na sila, iniwan na nila si Jesucristo. That is a sign of the times. Alam niyo po, yung phrase, pakita mo nga, yung sinasabi natin na malapit na ang takdang panahon, the time is near, that po is a call for action. Kung tayo po ay medyo hindi tayo sure in our faith, if we are hanggang ngayon nagdaduda pa rin tayo sa gospel, sa sinasabi ng Panginoon, guys, this yung sinasabi nating malapit ng takdang panahon, it is a call for you to repent in the name of Jesus. Amen? John 14:29 po, sinabi ni Kristo, at ngayon sinasabi ko na ito sa inyo, bago pa ito mangyari, upang kapag nangyari ito, maniwala kayo. So Jesus already told them, paano siya mamamatay, paano siya mabubuhay, para pag nangyari yun, maniniwala sila. Same idea. Sa ngayon, why does the Bible tell us all of these things? Para kung may duda pa tayo, pwede na tayong magtiwala sa Panginoon. Guys, parating ng Panginoon. Panahon na para magbalik loob sa Kanya. Kung hindi ka pa nagbabalik loob sa Kanya, bakit hindi? At paano naman kung tayo ay mananampalataya na tayo? Yung warning po na malapit ng takdang panahon, it is a call for us to have hope, na magkaroon ng pag-asa. Sino pong kailangan ng pag-asa? Wow, wala. Konti lang ha. Alam niyo po ba, sabi ni Jesus, sinabi daw niya yung mga mangyayari, mga bagay na ito, para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya. Daranas daw tayo ng paghihirap sa mundo, pero magpakatatag tayo dahil nagtagumpay na siya.
laban sa kapangyarihan ng mundo. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? I will be with you always to the end of the age. So if there is reason po na magbasa ng book ng Revelation, it is to find hope. Because alam ko na kung anong mangyayari sa dulo. Kahit na anong hirap ng hinaharap natin. Ang dulo po, si Jesus ang mananalo. Can you hear an amen? Bigyan po ng palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Reason 3 po, why should we study the book of Revelation? Sabi po sa Revelation, ito po yung aaralin natin mamaya, no? Revelation 1-3, sinabi niya, pinagpala ang bumabasa. Sabihin nga natin together again. Come on, together. 1, 2, 3. Pinagpala ang bumabasa ng mga salita ng propesiyang ito sa mga tao at ang mga nakikinig at tumutupad ng mga bagay na nakasulat dito, sapagkat malapit na ang takdang panahon. Alam niyo po ba, maganda namang magbasa ng whole Bible. But the book of Revelation is the only one that has the promise na kung basahin mo siya, may pagpapala. The book of Revelation comes with the promise of blessing. And so, dapat lang po na basahin natin siya. With this series po, we decided to read through the book of Revelation. Nagsimula po kami nung Sunday. Sino po sa inyo sumama sa amin ng pagbabasa? If you haven't started, I exhort you to do it now. Gusto niyo po ba ng pagpapala? Well, kinan niyo, nakasulat dyan, o di ba? Na pinagpalang bumabasa. So kung gusto niyo ng pagpapala, tapos nagtatanong kayo, paano ako magkakaroon ng pagpapala? Ay, no! Basahin po natin. Meron po kaming schedule na nilalagay at meron rin po kaming mga video na ginawa. Kasi alam po namin na sa ilan sa inyo, siguro hindi kayo pwedeng magbasa, pero pwede kayong makinig. So mamaya po, we can pass you the list so that you can follow. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, dito po tayo sa blessed in the end times. Continue. Who are blessed? Sino ba nga pinagpala? Sa Tagalog po, sa totoo lang nung Sunday, I preached this sermon in English. Medyo mas maraming English than Tagalog. Pero ang napansin ko po, na in the translation of Tagalog, mas madali siyang maintindihan kaysa sa English for once. Okay? So, who are blessed? The first one po na blessed is very clear, no? Pinagpala ang bumabasa ng mga salita ng propesiyang ito sa mga tao. Alam niyo po ba, blessed ba yung mga taong nagbabasa ng Bible? Ako, ang hina naman guys. Hindi pa kayo kumain ng nilagang, corn. Mamaya. Pero guys, there is literal blessing in the reading of God's scriptures. Sino po sa inyo nakarinig na ng kasabihan na we are blessed by the reading of God's word? May mga churches po na when you read, pag nasa harap sila nagsi-scripture reading, dun sa dulo of that passage, they will say this. Sabihin nila, we are blessed by the reading of God's word. And that is true. It is true po na pag ang salita ng Diyos ay binabasa in public, there is a blessing in it. In the Old Testament, alam niyo pa, every time na nagkaroon ng spiritual renewal, merong revival, may parang bumisita ang Panginoon sa kakaibang, in a different way, usually may kasama po yun ng public reading of Scripture. Okay? Nilagay ko po dyan yung ilang mga example. For example, Exodus 24, Joshua 8, 2 Kings 23. Binasa po natin yung Nehemiah 8 before, di ba? Every time there is scripture read, the Spirit of God comes. Si Paul, in the New Testament, he commanded the early church to read yung kanyang mga sulat publicly para ma-encourage ang lahat ng tao. Si Paul, meron siyang estudyante, si Timothy. Bilin niya sa kanya, i-devote mo yung sarili mo to the public reading of scriptures. So it's true that we are blessed by the reading of God's word. Pero basahin po natin, aralin po natin, what does this reading mean? Pakita nga yung susunod. I want to teach you some Greek words today, no? The first one I want to teach you is anaginosko. Sabihin natin, 1, 2, 3. Ang Biblia po, in the original language, sa New Testament, is Greek. Okay?
Hindi po Tagalog, hindi po English. The original language of the Bible is Greek in the New Testament. Okay? And the word read in this passage po, in Revelation chapter 1, 1:3, is this word, anaginosko. If you did core 2, di po ba naaral natin yung ibig sabihin ng ginosko? Sino makakalala? Wala? Naku mga ate, ano ba yan? Yung mga tao, sinong nag-graduate last two weeks ago? Nakalimutan nyo na? O anong isabi ng ginosko? Yes. Wow! Ate, can we give a clap offering to the Lord? Yes! Ginosko means to know. At hindi lang po ito, ay sinabi nung kamag-anak ko dun sa kapatid niya, tapos sinabi sa akin, hindi po ganong klaseng knowing. This is first-hand knowing. Yun yung ibig sabihin ng ginosko, okay? To learn something in first-hand experience. So, now, yung anaginosko po, means na you get to know something again. So, kita niyo yung ana? Ana means again. Anaginosko means to know again. Na makilala muli ang isang bagay. Na maranasan muli. Ayun, ano yun? Sana'y maulit muli. Di ba? O, di ba meron tayong isip na ganon? When something is good, binabalikan siya, di ba? And apparently guys, according to scripture, it is possible to relive, to re-experience Jesus again and again when you read the scripture. And specifically, pag binasa natin ang book of Revelation. Wow. Blessed. Hindi lang po blessed yung mga tao na nagbabasa. Hindi lang po blessed yung mga tao na naghahayag ng salita ng Diyos in public, although that is good. Ang real blessing po is the blessing of getting to know and falling in love with Jesus again. Are you in love with Jesus? Ako po, I got saved when I was 13 years old. Laki po akong simbahan. But I did not know Jesus until I was 13. And that's why, while yung mga kaklase ko, yung mga kasama ko sa school, even yung mga kasama ko sa simbahan, ang mga inatupag lang nila magligawan, pati mag-boyfriend, wala po akong desire for that. Because I only wanted to know Jesus. And I tell you guys, na that love that I first felt, I can experience that again and again as I read my Bible. Because it is the same Jesus. But it is even better. The sad thing po is na maraming Kristiyano, sabi nila mahal nila si Lord. Pero wala silang time to read their Bible. Mahal ko naman si Lord, naalala ko naman siya. Ano kayo, parang yung, alam niyo po, ilaglag ko lang nanay ko, tatay ko Nung nagde-date daw yung parents ko, yung mami ko, palagi siya, binibreak niya si daddy. Kasi sabi niya, ano yung sabi niya? Alam mo yung number ko, hindi mo ko tinatawagan. Alam mo kung nasan ako nakatira, pero hindi mo ko binibisita. Wala daw yung relationship. How do you know someone loves you? It's because they make time for you. So how dare we? How dare we say na mahal natin ang Panginoon, pero hindi natin siya kinakausap araw-araw? Hindi natin binabasa yung aklat na binigay sa atin para makilala natin siya. Kung mahal natin ang Panginoon, basahin natin ang kanyang salita. 2, sino ba mga blessed? Sabi po ng scripture, pinagpala ang mga nakikinig. Alam naman po natin, faith comes from hearing the word of God. Amen po ba? Why does faith grow pag nakikinig ka sa salita? Because that's what God uses. Sino po sa inyo na-experience na when you are experiencing something, biglang naalala niyo yung salita ng Diyos? Naranasan niyo na ba yun? Yung may nangyari, or basta may nangyari sa'yo, tapos all of a sudden, parang nabulungan ka ng spirito na may pinaalala siyang verse sa'yo. Or may pinaalala siyang narinig niyo sa church. Naranasan niyo na ba yun? Amen. That's why faith comes from hearing the word of God. Kasi may deposito na siya. At yun ang gagamitin niyang
pang-encourage sa'yo. That's why, kung kayo madaling ma-discouraged, it's probably because kulang po tayo ng deposito of the Word of God. Now, again, natutunan natin kanina yung anaginosko. Ngayon, matutunan pa natin yung pangalawang Greek word. Ano bang klaseng pakikinig to? Kasi, katulad ng share ko po kanina, sometimes, naririnig natin pero walang tabla. Di ba? Naranasan nyo ba yon? Siguro po sa inyo, hindi naman ganun. Kasi pag nagsabi yung ama nyo, dapat makinig kayo, di ba? Di ba? Nakikinig ba tayo? Kasi malaking gulo yan. Kapag nagsabi yung ama nyo, pero hindi naman kayo nakinig. Pero naalala nyo nung bata kayo, sometimes yung nanay nyo, magbibilin siya sa'yo. Tapos parang pumasok lang, tapos nandun lang. Sometimes ganun tayo eh. Now, I want to teach you this new word. It's akuo. Alam ko, ang isip natin is ako-u-o. But it's akuo. Again, akuo. Ano yung kanina? Anaginosko. Okay. Now, ito po, yung akuo, hindi lang po yan passive hearing. Yung pakikinggan mo lang, papasok sa tenga, tapos sa labas lang, walang mangyayari. This kind of listening is active listening. It is contemplation that leads to comprehension. Alam niyo ibig sabihin ng comprehension? Ano yung sabihin nun? Yung binasa, naintindihan. Amen. Ang problema, so what the Revelation is saying is na blessed daw yung mga tao na hindi lang nakikinig, pero naiintindihan yung sinasabi ng salita. Can I hear an amen? Yun nga yung problema though, na in the book of Revelation, lots of people are already confused. Kasi kung ano-ano yung oh my God. Kung sumasama kayo sa readings natin sa Revelation, today is day 7 na. Tapos, ano yan? Ay, may Jezebel. Uy, may mark of the beast. Oh my God. Ano ba yan? Pastor, ano ba yan? Kung ano-ano yung mga nababasa. Pero po, as you're reading the book of Revelation, I want to remind you, can you go forward? I want to remind you 3 important things as you read the Word of God, no? First of all, okay, marami pong mga hindi naiintindihan na may mga simbolo po in the book of Revelation. But the most important thing you must understand is that this book is not about Jezebel. This book is not about dragons. What is this book about? No? The book of Revelation is about Jesus. Di ba naalala natin yung verse 1? It says, ito ang pahayag ni Jesucristo. This is the revelation of Jesus. This book is Jesus revealing Himself. And hindi lang po siya nagre-reveal doon sa mga taong nagpunta sa Bible school. Hindi lang po siya nagre-reveal ng sarili niya sa mga pastor, sa mga matataas na sa simbahan. According to the scriptures, sa Revelation 1:1-3, the book of Revelation is written for His servants. For people, if you are a child of God, if you are living and serving Christ, this book is for you. Okay? And ang pakay niya, Jesus is revealing Himself to His servants to do what? To comfort and to empower us. Para palakasin ka sa pananampalataya. So when you read the Bible, when you read the book of Revelation, pag may mga bagay na hindi mo masyadong maintindihan, remember this. This book is about Jesus. And this book, it wants to empower me to trust and obey Him. So kahit na hindi lubos maintindihan, yun ang importanteng maalala. Can I hear an amen? So, sino po ang blessed? Hindi lang po yung mga taong nakikinig sa Biblia, yung nakikinig sa mga teachings, although that is wonderful. Blessed are those who learn the voice of their shepherd and they respond to it. Sino po sa inyo nakakita ng mga video about yung mga sheep? Pag yung shepherd, pag tumawag na doon sa mga sheep nila, alam nung mga sheep yung boses ng shepherd nila. Kahit na ikaw yung pumunta, "Hi sheep! Sige na, halika na. Hindi sila lalapit sa'yo eh. Kasi kilala nila kung sino yung shepherd nila. Lalo na yung mga sheep, yung mga lambs na yung mismong shepherd ang nag-alaga sa kanila. They know kaagad when the shepherd comes and they hear his voice. So pinagpala ang bumabasa, pinagpala ang nakikinig, at sino pa? Pinagpala ang tumutupad na mga bagay na nakasulat dito.
So we learned about anaginosko. We learned about, akuo. Akuo. And now we're gonna learn about tereo. Tereo. Yung tereo, ibig sabihin, meron po tayong matatanggap, meron tayong marireceive na salita, at hindi lang natin yan, hindi lang yung pakikinggan natin, tapos lalabas na, ganun . It means to spiritually guard something. May treasure ba kayo? Kanina, parang akala natin merong sunog, di ba? Kaya nagbabaan yung mga tao, di ba? Imagine nyo, imagine nyo kung yung bahay nyo nasusunog. Hindi pa siya sunog, pero nasusunog na siya. May bagay ba sa bahay nyo na babalikan nyo para i-save? That is a treasure, di ba? Kasi importante siya, di ba? Usually, kung ang isang bagay ay pinapahalagahan, hindi lang yan nakaganyan sa bahay nyo, di ba? Naka-safety siya, di ba? Tapos sasabihin mo sa mga tao sa bahay nyo, pag may nangyari, ito ang kukunin nyo, di ba? Hindi lang natin sasabihin sa kung sino-sino, di ba? Kasi importante siya. Kasi treasure siya. At pag may sakuna, yun ang unang sasagipin. That is tereo. That means na hindi lang nababasahin natin, pakikinggan natin ng salita ng Diyos, dapat daw pahalagahan natin ito. Ang word na ginagamit po is treasure. To treasure it. Like yung nangyari kay Mary, pakita mo nga. Si Mary, when she gave birth to Jesus, she was told many things by the angels. This child will be the Savior. You are not the Savior. This baby is the Savior. And Mary treasured up all these things. Ibig sabihin, hindi lang na pinakinggan niya, pinahalagahan niya yung mga bagay na narinig niya. How about us? Pinahalagahan ba natin yung mga naririnig natin? How do you know na pinahalagahan niyo siya? Can I give you a suggestion? Hindi lang yun. Do you know po that if you do not take note of what you hear, you will forget everything I said in 72 hours. Siguro, by the work of the Holy Spirit, pwede niyang paalala sa'yo yung mga narinig mo. Pero science lang po. Na if you do not take note of something, hindi mo siya isulat, hindi mo siya ilagay, wala kang nalagay sa phone mo, whatever, wala kang notes, ganyan, you will forget it. And if you have it in your notes, then aralin nyo, di ba? Kung pinapahalagahan ng isang bagay, babalik at babalikan natin siya, di ba? That's it. That's what it means. What else? Sabi po ni Jesus, ito po yung instruction niya sa atin. Can you show Matthew chapter 28:19-20? Sabi po ni Jesus, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, yung sa verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. Now, some of you, wala naman dyan yung treasure, di ba? May nakita ka bang treasure dyan? Wala. But, the word obey is tereo. Ang command ng Panginoon, ito ang expectation niya sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano. Not just to learn what the Bible is saying, but to obey it. Yon ang tunay na ebidensya na pinapahalagahan natin ng salita ng Diyos. Kung kayo nakikinig lang, guys, do you want a warning? I want to give you a warning. Do you know na kapag nakarinig ka ng isang salita ng Diyos, pero hindi mo siya isinabuhay, anong mangyayari? Titigas ang puso mo. Your heart will get hardened. If you choose not, kunyari, pag nakarinig kayo ng salita ng Diyos, parating na si Lord, pero wala akong paki. Kung po rin yung gusto ko, guys, if you hear the word and you don't do anything about it, titigas ang puso mo. At yun ba ang kalooban ng Panginoon? Is that how we honor God? No. How we honor God is by hearing His word, treasuring it in our heart,
and obeying it. Na isabuhay natin ang lahat ng bagay na to. The fact na parating na ang Panginoon, that should change the way that we live. Alam niyo po ba? Pag nakita niyo yung mga sakuna sa mundo, wag po tayong mabagabag. Wag po tayong oh my God, anong gagawin ko? Kailangan kong bumili ng ginto. Tumawa naman kayo, guys. Some people are like that, right? Wag po tayong mamuhay tulad ng mga taong walang pananampalataya. We should treasure the word and live by it. Huwag po tayong mamuhay tulad ng mundo na yung security nila is in this world. Today po, I wanted to end in a different way than I did on Sunday. Gusto ko pong sama-sama po tayo as we go through this. Can I ask the church po to stand together? Can you close po the... Ate, meron pa ako yung sa dulo niyo. Meron po akong hindi pa po tapos yun. Can you show yung next? I want you to have this blessing. Ang gagawin po natin, I'm going to read passage of the scripture. Tapos yung naka-yellow, kita ba? Kita niyo po ba yung mga yellow? Yun po yung babasahin nyo together with me. So yung mga white ako, tas yung mga yellow kayo. Okay po ba? Again, this is Revelation chapter 1. Babasahin po natin yung verse 4 to 8. And this is the prophecy. The rest of the book of Revelation, inuulit lang niya yung sinasabi nito. Na parating ng Panginoon, parating na ang mga sakuna. But our Jesus is victorious. Siya ang hari ng mga hari. At siya'y nararapat na sambahin. So Revelation chapter 1, from verse 4. Mula kay Juan, sa 7 iglesia sa Asia, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Mula sa Kanya, basahin po natin together. Mula sa Kanya at siyang nakarating. Amen. Sunod. At mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng Kanyang trono at mula kay Hesukristo. Ang tapat na saksi, ang pangunahin sa mga binuhay mula sa kamatayan at pinuno ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig at nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. At ginawa tayong isang kaharian, mga pari para sa Kanyang Diyos at Ama. Sa Kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga ulap. Makikita siya ng bawat mata, maging ng mga sumaksak sa Kanya. At tatangis dahil sa Kanya ang lahat ng lipi sa daigdig. Mangyari nawa. Amen. Sabi ni Jesus, ako ang Alpha at Omega. Ang sabi ng Panginoong Diyos na siyang kasalukuyan, nakaraan, at siyang darating. Lalaktaw po tayo sa dulo ng Revelation. Revelation 22 from verse 20. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsabi, oo, malapit na ako dumating. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Jesus. I want to ask the church po again to say that again. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Jesus. 1, 2, 3. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I just want to invite the church to you can close your eyes as we pray. Lord, maawa ka sa amin, Panginoon. Kita namin ang awa mo dahil pinapakita mo sa amin ang mga bagay na hindi namin lubos maintindihan. Pero alam namin, Panginoon, na your words are meant to encourage us, Panginoon.
Lord, today, as we heard your word, I pray, Lord, na ilapit mo kami sa'yo. Lord, ng mga taong nawalay sa'yo, I pray na because of this word, because narinig nila na parating ka na ito na ang huling mga araw, I pray, Lord, na magbalik loob sila sa'yo, Panginoon. Lord, ang mga tao na hindi pa lubos ang kanilang pananampalataya, yung medyo naaanod pa sila, nadadala sila ng buhay na to. Lord, I pray na dalhin mo sila sa iyo, Panginoon. Ilapit mo sila sa iyo. And for us, Panginoon, na mga alagad mo, mga servants mo, Lord, I pray na this word will encourage us also, Lord, na kung mahirap ang buhay, Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pababayaan. Lord, I pray right now, I pray, Lord, na pagtibayan mo ang loob ng bawat isa, Lord. Hindi ko alam mga circumstances ng kanilang buhay, but Lord, alam ko, Panginoon, ang kalooban mo. Ang kalooban mo is na kami ay magtiwala sa iyo, Panginoon. Na hindi kami magtiwala sa kung sino, Panginoon, pero sa mga salita mo. Lord, today I pray that your word be planted on good soil. Lord, na sa buhay namin ang bawat salita. This is our prayer, Lord. Nangyari nawa. I want to give you an opportunity po. Katulad po ng sinabi po natin today, the Word of God calls people to repentance. So kung meron po tayong mga bagay na kailangan nating i-confess sa Panginoon, kailangan nating sabihin sa Panginoon, Lord, hindi ako naging faithful sa'yo, pero today gusto kong magbalik loob sa'yo.